Ang duwendeng nagtataglay ng yaman, isang mahiwagang kwento ng kabutihan at kapalaran. Pero bago tayo magsimula, maaari bang pasubscribe ng aking YouTube channel, Miss Syra's Story. Salamat. Sa baryo ng Sanligaya, kilala si Berto, isang sabongero na hindi lang mahilig sa laro, kundi may mabuting puso. Kahit mahirap, palagi niyang inaalagaan ang kanyang ina at tinutulungan ang mga kapitbahay kapag may pangangailangan. Ngunit sa kabila ng kanyang kabutihan, may kulang sa buhay niya, kakulangan sa pera. Ang kanyang maliit na sabungan at mga hayop sa bakuran ay luma at payat at madalas ay kulang sa pagkain. Sa gabi, natutulog siya nang iniisip kung paano mapapaayos ang buhay nila ng kanyang ina. Isang gabing maulan at malakas ang hangin, nagpasya siyang dumaan sa gubat sa gilid ng baryo para mabilis makauwi mula sa sabungan. Habang tumatakbo, napansin niya ang kakaibang liwanag sa ilalim ng isang matandang balete. Hindi tulad ng liwanag ng buwan o alitaptap. Ang liwanag ay kumikislap, malamig, at tila may sariling buhay. Sa ilalim ng puno, may munting duwende na may puting kumikislap na mata, nakaupo sa lupa at may sugat sa paa. "Tao, tulungan mo ako." Bulong ng duwende na halos hindi marinig. Bago pa man siya makapag-isip, bumangon si Berto, inabot ang kanyang panyo at dahan-dahang binuhat ang duwende. Hindi niya alam na iyon ang simula ng kakaibang kapalaran na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. Dinala ni Berto ang duwende sa bahay at ginamot ng mga halamang gamot mula sa kanyang lola. Pinakain at pinangalagaan niya ito hanggang sa tuluyang gumaling. Isang linggo ang lumipas at isang gabi, nagising si Berto sa liwanag mula sa silid. Nakita niya ang duwende, mas maliwanag at mas kumikislap kaysa sa dati. "Berto, dahil sa kabutihan mo, ipagkakaloob ko sa iyo ang yaman na hindi mo inaasahan. Ngunit may babala," wika ng duwende. "Ano yun?" tanong ni Berto. "Hindi mo dapat ipagsigawan. Hindi para sa kasakiman. Ang yaman ay gantimpala, hindi panlaban sa kapwa. Kung gagamitin mo ito sa kabutihan, ito'y patuloy na lalaki. Kung gagamitin sa kasakiman, mawawala ito sa isang iglap." Kinabukasan, nagulat si Berto nang makita ang mga pagbabago sa kanyang buhay. Ang kanyang sabungan ay mas malaki at maayos, puno ng malulusog na manok. Ang kanyang mga itlog ay nagliliwanag at halos ginto ang kulay. Ang kanyang mga kalabaw ay mas malakas at mas mabilis. Perpekto para sa sabong. Ngunit hindi lahat ay perpekto. May mga kainggit sa baryo na napansin ang bigla ang pagbabago. May ilang sabungero na nagtangkang alamin kung saan nanggaling ang kayamanan ni Berto at dahan-dahan ay nagkaroon ng inggit sa kanyang tagumpay. Berto, sa kabila ng tukso, hindi pinansin ang mga ito. Alam niya sa puso niya na ang kayamanang natanggap niya ay hindi para sa kasakiman, kundi para tulungan ng iba at mapabuti ang buhay ng kanyang ina at ng mga nangangailangan. Isang gabi, habang naghahanda si Berto para sa sabong, lumabas ang duwende at nagbigay ng babala. "Berto, may pagsubok na paparating. May makakakita sa kayamanan at susubukang kunin ito para sa kanilang sariling kapakanan. Huwag kang matakot, ngunit maging matalino." Hindi nagtagal. May lumapit na malaking grupo ng sabongero, galit at mapanukso. Pinilit nilang kunin ang lahat ng yaman ni Berto. Ngunit sa sandaling iyon, naramdaman ni Berto ang liwanag mula sa duwende. Ang bawat manok, kalabaw at itlog ay parang nagkaroon ng sariling lakas at nakatayo siya ng matatag, walang takot. Dumating ang huling sandali. Ang duwende ay lumitaw sa gitna, kumikislap ang puting mata, at nagsabi, "Gamitin ang yaman sa kabutihan. Huwag hayaang lamunin ka ng kasakiman. Ito ang susi para manatili ang kayamanang ito." Nagulat ang mga sabungero.
Hindi nila maintindihan ang nangyari, ngunit unti-unti silang umatras. Hindi nagawa pang kunin ang kayamanan ni Berto. Mula noon, nagbago ang buhay ni Berto. Nakabili siya ng mas malaking sabungan at pinatatakbo ito ng may integridad. Patuloy niyang tinutulungan ang mahihirap na sabungero sa baryo, nagbibigay ng pagkain at maliit na pondo para sa mga kalabaw at manok. Ang kanyang ina ay hindi na nagugutom at masaya sa kalusugan at buhay nila. Hindi niya sinabi sa kahit sino ang tungkol sa duwende. Alam niya na ang tunay na yaman ay hindi para ipagmalaki, kundi para gamitin ng tama. Isang gabi, nakita ni Berto ang liwanag mula sa lumang balete. Ang duwende ay nandoon pa rin, nakatingin sa kanya at ngumiti. Aral ng kwento. Ang kabutihan sa iba ay nagbubunga ng gantimpala, minsan sa paraang hindi inaasahan. Ang yaman na ginagamit sa kabutihan ay lumalago at nagdudulot ng kapayapaan sa puso. Ang kasakiman ay pansamantala lamang at nagdudulot ng kapahamakan. Ang tunay na kayamanan ay hindi lang pera, kundi ang puso na may malasakit at malasakit sa iba. At tuwing gabi, habang tahimik ang baryo, may nakikita si Berto sa bakuran. Maliit na liwanag sa gilid ng balete. Paalala na ang kabutihan at gantimpala ay magkasama. Kung gagamitin ng tama,